Magandang araw po mga kaparmer, at ito po ay atin pong bubuksan. Ito po ang bagong bili kong lubid number 22 11mm. Ito po ay kahapon lang dumating, so hindi na po siya nakabubble wrap, ganyan na talaga nang dumating. Okay lang naman at lubid lang naman ang laman yan. So ang mahalaga ay nakabalot ng maigi. Ito po ay parang mga 1 linggo bago dumating dito sa bahay. Mas mura po ito ng parang 500 pesos kaysa dito sa amin, na ang bili ko dati ay 2,800. Ito po ay mga 2,200 plus. Mayroon po siyang shipping fee, kaya na umabot po ng 2,300. So siya po ay balot ng sako, balot ng tape. Yan po yung itsura ng ating biniling lubid. Yan, makintab po, number 22. Pino pa rin yung kanyang hibla, kagaya po ng ating inaasahan. Lagi po yan sa mga online na lubid. So ang gagawin po natin ngayon, sasampol tayo ng isa kung okay itong gawing mortigon. Kapag pino ang lubid, medyo mahirap siyang gawing mortigon. Yun nga lang, ay yun naman po ay nagagawa ng diskarte, nagagawa ng paraan para magawa pa rin maayos ang itsura. Yan po, 200 meters 11mm number 22. So marami-rami na to. Yung aking pong unang nabili ay naubos na nga din, dahil ginamit nga po sa mga binenta kong mortigon. Yan, ang gamit ko pong haba ay 2 meters. So mahigit po ito, mahigit 6 feet ang haba. At ang laki po ng aking mortigon na gagawin ay medium. Pagka medium small, pwede na po ang 2 meters. Pagka large tsaka XL, kailangan po ay mga 2.5 metro ang haba ng lubid na gagamitin natin, nang sa ganun ay hindi po kapusin. Mahirap pagka napadeliver sa malayo, tapos yun pala ay sablay yung ating nagawa. Pagkatapos po, titipan ko na lang yung dulo para hindi maghiwa-hiwala yung kanyang hibla. Dahil ito ay minsan pinupuntahan to ng mga kambing, dito natutulog. Minsan ay dyan pa naihi. So ang susunod po, papasuhin ko na yung dulo. Ganito lang po ako magpaso para po hindi masyadong matras yung hibla. Ayan, basta umapoy na, okay na yan. Tapos ipitin ko lang ng papel. Tapos paghihiwalayin ko na po yung tatlong hibla. Yan, napakabilis lang po. Ganon din sa kabilang dulo, kaparmer. So paso lang, ipit ng papel, at paghihiwalayin lang yung dulo niya, para hindi siya umatras, dahil masyadong pino nga yung hibla niya. Ay mahirap kapag naghiwa-hiwalay agad habang hindi pa naikama. Nagmumukhang maamos yung trabaho. Yan. So okay na po yan. Pwede na pong ikama. Pag nagkakama nga po pala ako, sinushoot ko lamang po yung dulo ng dalawa kong daliri, hintuturo, at saka po yung gitnang daliri ko, para matansya ko kung tama na yung laki ng butas ng aking ikakaman lubid. Masama pag sobrang laki, at mahirap din naman pagka sobrang liit. Kaya dapat ay saktuhan lang para hindi mahirapan yung gagamit. Gamit ko nga pala ng pangkama, kaparmer, ay yung pantusok ng ilong ng baka na stainless, para mas mabilis. Pwede naman kamay lang, pero masakit sa kamay kapag palaging kakamayin lamang yung pagkakama ng lubid. Kaya mainam na gumamit ng pangkama. Bahala na kayo, pwedeng kahoy lang, pwedeng ganito, or pwedeng kahit nga sa kahit gumamit lang kayo ng mga screwdriver dyan na medyo mataba, pwede na yun. Ayan po, okay na. Yung dulo po niyan, hindi ko na pinapasaw dahil matibay na naman po yan. Hindi na yan kayang bunutin ng baka.
One eternity later. Yan, so pagkalipas po ng haba-habang oras, natapos din po yung ating Mortegon. Yan po yung number 22 ng lubid kanina, 2 meters po ang haba. Ayan, yan po ay medium. Yan po madalas na sukat na ginagamit sa mga baka. Pagka bisirong-bisiro pa, edi small po ang gagamitin. Kulang na lang po dito, papasuin itong dulo na to. At okay na po, hindi na po iyang gamitin. Pero hindi ko na nga po i-demo sa inyo. Dahil okay pa naman yung mga Mortegon ng baka namin. So mamaya po ilalapitan ko nang makita nyo kung kamusta na yung mga baka namin dito. Kahit sila ay palagi na lamang nabababad sa ulan. Ang lakas po ng ulan kagabi. Yan, natapos po natin kahit medyo mahirap dahil nga po pino po yung hibla ng lubid na ito. So tinitipan ko na lang para kahit papano ay hindi po ako malito. Yan ang ating pong dinadaanan ngayon. Ulan nga po pala kagabi ng napakalakas. Mga 9 PM nag-umpisa. So umulit na naman ng madaling araw, kaya po yung daanan ay ganyan. Sanaw. Yung pong baka po ay nandun. Pakikita ko sa inyo yung itsura ng nakakabit na Mortegon. Ito naman po hindi ko na ikakabit. Yan. So kung pakita ko sa inyo yung update sa itsura kung nagsugat ba o hindi. Makalipas ang ilang buwan. September nung binili yung mga baka na yon. So ngayon po ay November na. Hindi na lang tayo dadaan sa malapit-lapit. Yan po yung baka ko, kapermer yan. 2 months na po yung nakakabit sa kanya. At saka po ito po yung isa. Yan, ito po yung naunang binili. Ito naman pong isa, ito yung binili noong September. Ayan. Sagana ako ngayon sa damo kaya ganyan ang tiyan. Tsaka yung kanyang balahibo okay naman, makinis. Pero mahalaga talaga yung chinecheck ko lagi dyan yung Mortegon kung nagsusugat o hindi. Ayan, okay naman. Yan ang kanyang balahibo, kanyang balat. Wala po yung kahit kaunting galis. Gawa ng pamurga. So ito pong Mortegon, hindi ko na po i-demo pa kung paano isuot dahil mayroon naman tayong video noon kung paano gawin, kung paano gamitin. Ayan. So ito ay para lang makita nyo na talaga namang effective itong ganitong klase ng Mortegon. Yan, ito po yung gawa sa ating bagong biniling lubid. Yan, nakasuot po dito sa ating mga baka. Lagi silang naglalaro. Tropa tong dalawang to kaya hindi ko po pinaglalayo. Malikot. So mga farmer, hanggang dito na lamang ulit ang ating video. Marami po salamat sa inyong oras, sa inyong panonood, sa inyong suporta. Ingat po kayo. At mayroon po paparating na bagyo, balita ko. Ayan. Sa may bandang norte ulit nakatutok. Ayan, ingat po kayo. God bless po at happy farming po sa ating lahat. Salamat po.